Praise God. Aton pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Aton gipasalamatan ang buhi nga Dios labi na sa mga grupo. Madamo nga salamat. Extend gratitude sa aton pagserbisyo sa matagabi. Madamo nga salamat. Kagdayon akon man gipasalamatan ang ako ni Gagaw, si Lidong, ari ko diya asawa, palapakan na to ng Ginoo. Nauni ang usapod sa nangin partner of deliverance na ton, diri sa sinay nga isla. And then yes, of course, akong man gipasalamatan ang pamilya ni Brad Pipi. Palapakan na to ng Ginoo. Nangin blessings in disguise ang kamatayo ni Mama tungod kay nagkita kami pag-usap. Kadayon, akon man gi-extend ang pasalamat labi na sa akon pod mga igsuon sa physical, ari sila. Praise God. Kadayon, ang akon pod igagaw sa Pataw si Manang Ramil. Dalaygo ng ngalan sa Dios. Amen. So right now, aton iduko aton mga ulo kadayon magapangamuyo ta diha sa buhi nga Dios nga ang Ginoo maga-shower sa iyang nga kaalam. Mag-shower siya sa iyang anointing kanatong tanan. Let us pray. O Diyos nga labing gamhanan, ari kami sa sini nga kabuntagon, o Diyos, nagapaubos sa amon kaugalingon, o sa kanunay, nagahangyo Ginoo nga ang imo kaalam ihatag sa amon. Lord, let thy divine interventions of your wisdom, knowledge, and understanding, O Lord, manginari sa tunga namon. Ginoo, wala kami sang igo nga kaalam. Ikaw ang tagiya sa tanan. Kag nangayo kami sa imo, Lord, bisan pa man sa anointing sa pagsabot, ihatag sa amon tanan. Nga ang mga pulong amon karon mabatian, amon kini ikabuhi, Ginoo. Inubanan sa amon mga bisita, sa akong mga kaigsunan, kaming tanan tungod kay ang amon o Dios kabuhi, imo lamang gikaluyan. Madamo nga salamat sa ngalan ni Kristo Jesus, kitang tanan magaingon. Amen. Kagamay. Ang usa sa mga truths nga lantaw na ton, ang Philippians chapter 1 in verse 21. You know, this verse, it is what a universal language in the kingdom of the believers. Tungod ko lang taon na ton kining verse, it is composed of 12 words, and this is what a shortened verse in the epistles of Apostle Paul. And this verse composed of 12 words, and then it is composed as 35 letters. But you know, this verse, it is a universal confessions to those who believe in Jesus Christ. Amen. Kung Kristohanon ka, kung ang imo kabuhi, nagamit kag napuslan sa Dios, mauni ang kasagaran nga imong mabatian. So this is considered as a universal language in the kingdom of the believers. This is considered as a universal confessions to those who serve and believe the name of Jesus. Amen. Yes, of course, kini nga verse kung lang taon na ton, tungod it's so very common and familiar sa aton, but I know ang pulong sa Dios walay pagkaubos ang iyang kamaturan. Kaingon pa ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Si Solomon, naghambal siya sa Ecclesiastes chapter 7 in verse 24, ingon pa ni Solomon, saon man pagkasayod sa tao kunon sa ang kahulugan sa kinabuhi. Lisod tukibon o lisod sabtong kining butana. Ingon pa ni Solomon, how do you say
your life. Kung nagtrabaho ka sa usa ka kompanya, gathered ang napulo ka tawo, kag imo sila interviewon, kag pangutan-on, ingnon nimo sila para sa imo unsa man ang kinabuhi. Ako nagtuo, ining napulo ka persona, lain-lain sila og interpretasyon. It is because life on earth, tandaan naton, ang tao sa kalibutan, lain-lain ang iya prinsipyo, lain-lain ang aton tinuhuan, lain-lain ang aton panglantaw. So ako nagtuo, ining napulo ka tawo, kung imo kini-interviewon, kag ingnon nimo sila para sa imo unsa man ang kinabuhi. Ining napulo ka tawo, lain-lain ang ihatag nila nga tubag. May mga posibilidad nga ang uban sa ila moingon ang kinabuhi amo ang pagkalipay. Ang pagkabuhi amo ang pag-enjoy sa imong hinaguan. Ang pagkinabuhi mao ang pagkaon ug pag-inom. It is because we have a different perspective and principles of life. Like sa Bible, if you read in the book of Bible, like sa ilan ni Solomon, like sa ilan ni Job, like sa ilan ni Jeremiah, like sa ilan ni David, kining ang mga tao, may mga ara sila, interpretasyon sa kabuhi, kag parehas pod sa aton karon. Kag ako nagatuo, ining interpretations, sometimes bunga kini sa sirkumstansya nga ara sa tao. Ini nga gitawag confessions, bunga kini sa mga problema nga naglambot siya kabuhi. It is because kung may mga lawom nga sirkumstansya nga maglambot siya kinabuhi, para sa iya ang kabuhi wala na'y kapuslanan. But yes, of course, like kay King Solomon, kung lang taon na ton, ang iyang nag-state within sa book of Ecclesiastes, ang word nga life is vanity, it is almost repeated by King Solomon how many times nga gibalik niya. Para kay Solomon, kung imo siya pangutan-on, ang tubag ni Solomon, ang kabuhi walay kapuslanan. Mao ning gi-state niya sa Ecclesiastes chapter 6 verse 12, siling pa niya, unsaon man pagkasayod sa tao, unsay labing maayo, alang kaniya nining mubo o walay kapuslanan nga kabuhi. Yes, of course, tungod kay human sinitanan nga mga butang na diskubrihan ni Solomon sa iya nga kinabuhi while he observed sa pagkabuhi niya sa sini nga kalibutan. Kay kung imo basahon si King Solomon, balikon naton, walay babae sa iyang panahon nga iyang nahugustuhan nga wala niya matilawan. Ang tanan nga mga kalingawan o kalipay iya natilawan. Ang tanan nga mga mahalon nga mga ilimnon iya natilawan. Ang tanan nga mga hilabihan, espesyal nga pagkaon, iyang nakaon. Ang bulawan para sa iya ordinaryo lang. Pero sa katapusan sa iyang kinabuhi, ang iyang statement, para sa iya, ang kinabuhi, walay kapuslanan. That is the perspective of King Solomon sa diha nga ang kabuhi niya, nadiskubrihan niya ang pinakaimportante sa tanan. Si Job sad, kung lang taon na ton, ang iya nga gitawag confession sa chapter 14, in verse 1, siling pa niya dito, life is full of trouble and short. Ang kabuhi napunan sa mga gitawag problema kag kalisdanan ug ang kabuhi syado kamubo. Ining statement ni Job, maupod kining gisulti ni Jacob sa diha nga gipaatubang siya dito sa kang haring Pero. Life is full of trouble. Amo na nga ngaton pagkabuhi sa sini nga kalibutan, there is no such thing as exemption sa problema kag sirkumstansya. Ayaw pag-ingon nga kung Kristohanon ka, wala ka na'y problema. No, the Bible says life on earth is this full of trouble, precious. Amen? Amo nang panglantaw ni Job. Kag kung may mga Biblia ka mo,
Kung i-atras naton sa chapter 13 in verse 28, si Job po naghambal nga ang kinabuhi sa tao sama sa usa ka gabok nga kahoy. Ingon pa niya, giutok kini og mahanaw sa dayon. Because life on earth, it is very short. Amen? Sama sa aton mga nadunggan. Kadayon, ang Biblia mismo naghambal, even to the rich young fool, sa Luke sa chapter 12 in verse 19, mauning gisulti niya. Unya, mingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang imong gikinanglan, alang sa dagang katuigan, pagpahayahay na lang kaon, inom og paglipay. So this man, ang iya nga gitawag prinsipyo sa kabuhi, para sa iya ang kabuhi amo ang pagpangalipay. Para sa iya ang kabuhi amo ang pagpahimulos sa tanan niya nga mga hinaguan. Para sa iya ang kinabuhi amo ang pag-inom, amo ang pagkaon, ang kabuhi ang pagpatuyang kag ang pag-enjoy sa sini nga mga butang. Yes, of course, kinitanan nga mga panglantaw kag interpretasyon sa tao sa ilang kinabuhi kag sa kabuhi nga ilang nakita, maupod ni ang kabuhi karon sa matag usa. How do you see your life? Means the Bible says it shapes your life, and the Bible says kung lantaw na ton, it will bring you to destiny. Means how can anyone discover what life means? The way you see your life shapes your life and determine to your destiny. Pero kung ang imo interpretasyon sa kabuhi amo ang pag-alagad sa Dios, then your destiny will go to the Lord. Amen. Amen. Si Solomon naghambal sa metaphorical nga state niya sa chapter 11 sa Ecclesiastes, ingon pa niya, asa gani ang kahoy matumba, ato kini magpabilin. Unsay punto diri ni Solomon sa sini nga metaphor, nagpasabot nga kon ang imo pagkabuhi, diini mo gispend ang imong kabuhi, diini mo giusikan ang imo panahon kag ang imo kabuhi, inig kamatay nimo magpabilin ka na. Kung ang kabuhi nimo imo gipatuyang pagkatumba sa imong kinabuhi, yes, of course, didto ka na mahimutang sa walay katapusan nga kasakitan o magpabilin ka dito hangtod sa kanturan. Mao ka na ang metaphor ni Solomon, asa ganing kahoy matumba at tuwa kini magpabilin hangtod sa kanturan. Amen. But you know, Apostle Paul, kung imo siya interviewon, moingon ka, Apostle Paul, because this verse of Apostle Paul, yes, of course, statement niya kini dito sa prisuan. Siguro, may mga jail guard nga naminaw sa iya, and then, the Bible says, sa panahon nga gi-interview, sa panahon nga mangayo sa iya, o pinakamatahom nga mga advices, opinion, kag idea, ang gisulti ni Paul sa verse 21, alang ka nako, for to me, to live is Christ, and to die is gain. You know this verse, kung lantaw na ton, although it is composed of 12 words and 35 letters, but there are 5 biblical truths nga lantaw na ton sa sininga verse. There are 5 biblical points nga gistate sa sininga verse. Number 1, kung lantaw na ton, whatever success, accomplishment, prosperity, and positions may be of our friends, classmates, neighbors, and relatives, but for me, to live is Christ. Amen. Sabi mo lang, kita nga mga ginikanan or something kita. Dili usahay kalikayan nga may mga pagmahay ka kag may mga kasinag. Labi na kon nakita nimo ang imo mga parente nag-ayuhan sa pangabuhi. Makaingon ka sa kabuhi, may pa ni sila nga wala nag-alagad sa Dios, gipakamayo sa Dios. Labaw sa tanan,
kung ang mga classmates nimo. Yes, of course, diri magyud kalikayan nga may mga classmate ka sang una nga pag-eskwela ninyo matag exam zero. Nga na. Amo na balikon akon ang akon classmate sang una si Manuel Dosilbi, ako na to pakadua sa side ni Mama sa Pataw. Nag-classmate kami sang grade 4. Ang amon maestra si Ma'am Planas, grabe kay strikta kayo. Mag-exam sa math, kung masiro ka, ang imo papel, ipakaon niya gyud sa imo. Ipausap kay mauna sa unang education sa amon nga time. Sa to nga time, grabe ka disiplina ang mga estudyante. Nga na. Ato nga kon silbi do pakadua, way panahuman ang exam, siya wala na to nagsulat, kay di ay ang iyang papel, gikaon na lang niya daan. Kay balon naman siya nga masiro magyud siya. Yan. Pero dili kalikayan nga may mga estudyante nga mga masiling naton dili bright sa eskwelahan pero nag-ayuhan sa pangabuhi. Daghan sa mga estudyante nga maayo ang utok sa pag-eskwela pero napobre sa pangabuhi. So, kung lang taon na to si Paul, kini nga statement ni Paul, murag iya gibutangan og boundary ang iya nga kabuhi. Whatever success, accomplishments, prosperity, and positions maybe of our friends, classmates, neighbors, and relatives, but for him, his life is Jesus. Sado kabudlay ni nga statement. Pero ti kabugat ni nga gitawag sulti ni Apostol Pablo. Amo ganin na ang reason, bisan sa kabuhi sa Kristohanon, hindi ka agwanta sini. Yes, malisod. Labi na, kay nga naman, sa kalibutan manggod naton, ang ginarespeto, ang ginatagaan og dako nga pagtagad, labi na kon imo makita ara kamo sa area sa pag masiling naton pag-asikaso abi sa mga papiles, di ba? Ang kasagaran nga ginahatagan dako nga pagtagad, ining may mga kwarta. Ining may posisyon. Ining mga tao nga nag-ayuhan sa pangabuhi. Parehas bitaw sa sistema naton, like sa housing. Ang nakadawat tanan sa housing, hindi tanan mga pobre. Ang nakadawat sa housing, ang mga tao nga inila kag may access. Ang mga tao nga masiling naton nga may posisyon, kag mga tao kini nga may ara nga gitawag, masiling naton posisyon nga gigunitan. Amo na nga usahay, ang kabuhi sa Kristohanon hindi malikayan nga makasiling siya, maayo pa siya. But Apostle Paul, iya gibutangan boundary ang iyang kabuhi. Ano man ang success kag accomplishment, sometimes makaingon ka, nagdungan ka mo pagtubo, nagdungan ka mo pagdako, nagbarkadahay ka mo, pag ninyo, nagsiparar na ka mo sa daan, kadayon imo na nadunggan, nga nakapalit na siya og mga auto, nakapalit na siya og mga sakyanan, nakapalit na siya og house and lot, samantalang ikaw, nagmantiner lang sa bisikleta. Di ba? Ang ligid, linis pa. Grabe nga statement ni Paul. Amen? Kasayon iiwali, kasayon pamation, pero malisod ang interpretations. Ang application sini, grabe kalisod. Kaya nga, life on earth is a competence. Amen? Pareha sa kahoy, galumba kini og paano magdako, magtaas. Amo po ning pangabuhi naton sa duta. Kaya kita nga mga tao, dili ta gusto nga ma-underestimate ka,
Amen? Hindi ka gusto nga daog-daogon ka. Dili ka gusto nga mahikayan ka. So, maningkamot ka. Kag ang pinakadako nga problema usahay, matalikdan naton ang pag-alagad sa Dios for the sake of success and accomplishment and prosperity of this world. Amen? But you know, Apostle Paul says, for to me, to live is Christ. Para sa akon, ingon pa ni Paul, accomplishment, success, prosperity is almost nothing, but for me, the main desire is living to Christ. Amen. Kag mao kini ang statement ni Paul. Amen. Mabitaw na nga kulang taon na ton, si Paul nag-ingon siya sa Philippians chapter 4 verse 10 to 14. Ingon pa niya, dako kayo ang akong kalipay diha sa Ginoo. Kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo nga ako nahangawa gayud kamo kanako, apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita nini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinanglan, kay nakatunan ko ang pagtagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nga si Paul, she learned a highest and a deepest contentment of life. Why? Ang iya manggod kabuhi si Christ. Amen? Ang iya manggod kabuhi si Christ. Malisod ko na mo ni ang application sa imong kabuhi. Amo gani na nga usahay, mabarter naton ang pag-alagad sa Dios, kay nga naman ang aton kabuhi hindi pa si Christ. Kung papilion ta, diin ang imo pilion, ang imo professions, ang imo career o ang Dios. Sometimes ang profession, sometimes ang career. Kaya nga naman, that is the evidence nga ang kabuhi na to, hindi pa si Christ. Kaya nga naman, usal lang kabutangan nga rin sa aton, nawad-an o nahadlok ta, nga mawad-an, kag nahadlok ta, nga ang aton kabuhi may nga ta. But Apostle Paul says, ang akong kabuhi, it is already Christ. Muna nga para sa iya, ang statement niya, pag-abot na dito sa verse 12, siling pa niya, na sinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon, o sa kahamugaway, nakatunan ko ang pag-atubang sa bisanon sang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom, sa kahamugaway o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsugubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Amen. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akon mga kalistanan. So Apostle Paul says nga para sa iya ang iya ultimate nga enjoyment wala sa pagkaon, wala sa accomplishment, wala sa success. Amen. Ang iya gitawag ultimate nga kalipay sa kabuhi, wala sa mga butang sa sini nga kalibutan. Ang ultimate niya nga kalipay si Kristo Jesus. You know, sometimes sa kabuhi na ton, labi na ko may mga schedules kamo sa inyong works, may schedule po ng simbahan, magkadungan, ang aton usahay ma-priority, hindi ang iya sa Dios, ang aton good work. Just in case, kung nari po kamo sa simbahan, nga may ara kamo schedule, nga gibiyaan sa secular, ang inyo po hunahuna, wala po diha sa comfort nga hunahuna. It is full of gitawag nga masilin naton, it is full of disturbances. Amen? Yes, ari ka diri, but your mind, it is struggle. Nga naman, it is what the evidence that your life is mixed between the secular and the secret. But Apostle Paul says, for to me, to live is Christ and to die is gain. Amen. Inay mo katapad, imo ni masarangan, brad. Malisod. Amen. Ingon pa ni Solomon in Ecclesiastes chapter 4 verse 4, ang state ni King Solomon, nakita ko sab nga ang tanang paghago o ang tanang abilidad sa pagtrabaho nagikan sa kasina sa iyang isig katao. Amen. Amo nang rason usahay. Let's say sa mga young people, di ba? Kung ang imo mga classmates may mga cellphone,
muabot yun sa imong kasing-kasing ang pagtinguha nga maka-cellphone ka. Kung may cellphone ka na, kung ang barkada nimo ang cellphone niya, mga mahalon nga cellphone, ibutang gyapon nimo sa imong kasing-kasing ang pagtinguha nga ang imong cellphone may sama pod kanila. Inatanan nagagikan sa kasina. Amen. So, si Paul, grabe ang statement niya. Amo na nga kitapod nga mga ginikanan, sahay, ingno naton mga anak. Ilang tawa ang anak sa aton silingan, engineer na. Nagdinawat na lang ang iloy. Inga na. So kita nga ginikanan, ayaw gyud. Di ba? Do not compare your children to your neighbors. Ayaw. Hindi naton paghimuon nga ang aton sila, ang aton pananglitan sila, ang aton gilantaw sila. No. Just look to Jesus. Abi nyo lang ako, mabito na nagyambal na kung sang Friday, ang akong gipasalamatan sa Ginoo, ang ligasiya nga gibilin sa amo ni Mama, halin nga na-convert ko, wala kami gi-pressure pagpangita og trabaho. Why? Why kami gi-pressure? Why kami gipabati-batian nga amo ni? Wala ko kadungogan. Ang iya sa to kalipay nga makita ka nga nagasimba. Amo tong kalipay niya. Para sa iya, hindi balyo sa iya ang kwarta. Para sa iya, ano man lang ang income kung ang anak niya wala sa Ginoo. Amo gito pirmi, amo na nga maghandom siya sa iyang mga apo, nga moingon siya, unta, diri na lang kamo kay mga lagad ta sa Ginoo. Amen? Amo nang nami. Amo nang ligasiya. Iya tawgon ang iyang mga apo, kag singgano niya, pauli kamo kay alagad na lang kamo sa Ginoo kay para sa iya way na sang may pinaka-the best nga kabuhi kundi ang kabuhi nga nag-alagad sa Dios. Amo na nga kita nga mga ginikanan, kuhaon naton ang mindset sa mga katigulangan naton sa bantayan. Kay kasagaran sa taga-bantayan nga mindset amo ni gagmay pa ang mga anak, igo pa lang pag-12, idulong na sa poultry kay pasweldohan na. Inga na. Pag-edad pa lang sa 13, i-apply na sa panagat. Inga na. Pag-edad pa lang sa 14, mangita na sa siyang mga amiga kung sino makadawat sa iyang anak. Inga na. No. Abi mo lang kung amo man na ang imo prinsipyo sa kabuhi, may paway ka ng anak, may paway ka mo na mata. Amo lang din ang purpose nga ng anak mo para patrabahoon. Nga na, lang tawa lang. May mga amay nga pag-abot sa buwan, iyan nakuliktahon ng sweldo siya mga anak, kada yung maghubog na siya. Taon ang mga anak kaluoy. Giagwanta ang init kag tunog sa trabahoan, pero ang amay mangulikta na kadayon pagkahuman iinom na. Insakto ba na nga ginikana? Dili. May mga ginikanan nga kun yes of course makulangan na gani panahon sa pagpangaon magsige na pagpadungog-dungog sa mga anak ko. Sige lang kamo lamoy, way kamo trabaho. Na, di ba? So, just encourage them. Kaya abi mo lang, in the kingdom of biblical concepts and principles, tandaan naton, aton yun na responsibilidad nga ginikanan. Amen? Iyan na kung dili siya. Amo na nga, lisuon na to ni. Ano man ang mga nakita na ton, mga nadungga na ton, sa aton mga palibot, sa mga silingan na ton, sa mga parinti na ton, yes, of course, ayaw kasina. Kasina. Amen? Tun-i kag ang aton mga anak, ang ligasiya nga imo ibilin, ang pag-alagad sa Ginoo. Nganuman, bisan mapatong pa na niya ang pinakataas nga posisyon kung waay siya sa pag-alagad, inang iya kabuhi, ang iya sina destiny, waay gyapon na pasingadtuan, impierno gyapon na.
Amo na ako, abi mo lang para sa akon, nasabtan akon ang ligasiya ni mama. Hindi siya gusto nga ang iyang mga anak, ang mga apo, makadto sa impyerno. Amo na nga para sa iya, ang pinakadabis nga ligasiya, ang pag-alagad sa Dios. So whatever success, accomplishments, prosperity, amen, para sa iya, ang importante, among pag-alagad sa Diyos. Kag amo ning statement tipo, for to me, to live is Christ, to die is gain. Amen? And that is what the Word of God says. Amo na nga, siling pa ni Paul sa Galatia chapter 6 sa verse 14, ingon pa niya, apan, alang ka nako. Alang ka nako, magpasigarbo lamang ako sa krus atong Ginoong Kristo, kay pinagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan, alang ka nako, ug ako, patay na alang sa kalibutan. Amen? Nga naman, ang iyang pangandoy, usa na malang, si Kristo Jesus na malang. Amen. So, may blessings man kag sa wala. Amen? Ang iya panglantaw kag kalipay, permanente kay nga man, ang iya kabuhi wala sa blessings. Ang kabuhi niya, ara kay Kristo Jesus. Muna naka-state siya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. And then the second biblical points, kung lang tao na ton, ang Philippians chapter 1 in verse 22, Paul said, for to me, to live is Christ means what if foe desire? A life that no one envy, like it, dream, or imitate, and hunger for it. Amen. Yes. Kung may ibilin ka sa imong mga anak, magpatay. Pero ibilin si Kristo, di iniagawan. Amen? Silang ka, mga anak, ang ako nibilin sa inyo si Kristo. Tubag sa mga anak, dadaan na lang na si Kristo, ma. Diba? Why interesado sini? Kag amo ni ang pinakapobre nga pangandoy sa tao. Ang tanay niya, bad, unsay pangandoy niya sa kabuhi? Diba? This is what ipo desire. Moingon, ang mga maestra, unsa may ambisyon ninyo sa kabuhi? Ma'am, I want to be engineer. I want to be a teacher. I want to be a doctor. Hindi ka kabati sa estudyante nga amo ning gisulti. Amen. Hindi ka kabati sa estudyante nga amo ning gisulti niya. Kay kung amo ning gisulti nimo, katawaan ka. Amo ning isulti nimo, yaga-yagaan ka. Amo ning isulti nimo, yes, masakitan ka na lang. Kag diri na ako nasabtan si Paul sa pag-state niya. Daghan nga mga wali ang ato nadunggan, but yes, of course, if you read carefully within these statements, imo maklarify ang kasing-kasing ni Paul. This is what ipo desires of life. Grabe ka, gitawag, pobre nga klase sa pangandoy. Daghan ang mahitabo sa imong kabuhi. Daghan nga mga oportunidad ang maglambot sa imong kabuhi. Daghan nga mga gitawag higayon nga matabo sa imong kabuhi. But in terms kang Christ, no one like it. No one imitate, nor hunger of it. Walay masina sini sa imo. Amen? Walay nakagusto sini. Mabito na nga sulti na kon, sa usa ka libo karon nga mga young people, may lang nga may isa nga magsiling, gusto ko magpastor. Nga man, this is what endangered species na sa aton kapanahunan. Ang kasagaran karon ambisyon sa mga gitawag batanon, gusto siya magmaestra, gusto siya mag-engineer, gusto siya mag-IT, gusto siya mag-pulis, pero dili ka kabati nga gusto siya magpastor.
Kay para sa iya pamilya, kag para sa iya, siyado kabarat ni nga klase sa professions. Amen? Bisan gani mismo, sa kabuhi sa mga magtotoo, hindi nami ang pastor kay nga siling pa nila kalabanan sa pastor way kwarta. But you know, brothers and sisters, hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Amen. This is what Paul desired. Amen. Kung imo ni ihambal, mabulying ka lang. Pero si Paul, grabe si Paul. Amen. Why tao nga may nagdamgo sini? Wala. Kalabanan nga gidamgo na to, nagsakay ka na sa gitawag sa nindot nga four wheels. Nagdrive ka na. Kalabanan nga damgo na to, may ara ka na dako nga gitawag shoulder bag, kag gisunod-sunod ka sang yaya. Ingan. Di ba? Amo na mga dreams na ton. Ingan na. Mga dreams na ton nga nangandoy ka nga ikaw mismo serbisyuhan ka. Pero ini nga gitawag pangandoy, yes, wala ni giagawan sa tao. Amen. But Apostle Paul says, for to me, to live is Christ. Amen. Walang tao na ton sa statement ni Paul, Christ is the sole object of Paul's desire. His aim was not honor, wealth, pleasures, and possessions, but Jesus. Way sa laing pangandoy, mabita na nga sulti na kon, iya nagibutangan og boundary ang kabuhi niya. Exclusively ang life niya para lang kang Jesus. Amo na nga nakasiling siya ang kamatayon naghatag sa kadaugan. Amo nang usa sa mahisgutan naton kay ngano man balik ko naton ang kamatayon it is a common. Pero dili tanan ang namatay kadaugan para sa ila. Posible na kon matiguang ka, magulianon ka, serbisyuhan ka, pila ka binuan, ini kamatay nimo ang mga anak mo ingon kadaugan. Ngaman, tungod kay, why naman sila serbisyuhan? Di ba? You know, kung lang taon na ton ang life ni Paul, labi na sa state niya sa Philippians chapter 1 verse 20, why is it na nasulti niya ang verse 21? Kaya nga naman, ang chapter 1 sa verse 20, mauni ang iya nga gitawag pangandoy sa kabuhi. Ang dako kong tinguha og paglaom, mao nga dili gayud nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisugon hinon ako sa tanang panahon, labi na gayud niining panahon na aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako patay. Amen. Amo na ako tuog yun. Ang Kristohanon sang buhi pa siya kung nagpagamit siya sa Dios. Hangtod sa patay niya nga lawas, gamiton gyapon siya sa Ginoo. Amo na nga kamo nga mga ginikanan, kamo nga mga Kristohanon, let's say kamo nga mga ginikanan kung ang inyong mga anak wala na convert, wala na da sa tiilan sa Ginoo, ikaw lang ang naborn again, panahon sa imong kamatayon, ang imong mga anak, mga dili Kristohanon, butangan kag lamisa kag sugalan ka. Ingana. Amo gyud ang mahitabo. Sugalan ka, ulawan ka, nga man, why ka man sa pagalagad sa Ginoo? Amen? Imbis nga, ang imo patay nga lawas gamiton para sa Dios, gigamit para nga gitawag manigosyuhan ka. Amo nang nagakatabo, amo na nga kita, let us learn a lessons. Hindi pwede nga makasiling ka, di na magtabo sa akon. Karon pa lang, imo na pangandaman eh. Amen?
Yes, kung ikaw lang isang born again, ang imo ginikanan, wala na. Ang mga utod nimo hindi born again. Kung mamatay ka, kung ang imo mga utod, way sa Ginoo, amo gihapon ning plastada. Pangadjian ka, misahan ka, kada yun sugalan ka. Nga na. Kaya nga man, ang i-after sa imong pamilya, ang ila kalas. Nga na. Kung ito nasulti na kon, gamay pa ko, ang amon silingan sa una, pagkamatay sa iyang bana, dira gimi sa kiliran. Pag-abot, kada yon, pag-abot sa iyang bana, may mga giplastar na nga mga lamisa daan. Grabing tiyabaw niya. Gipungga na sa sayang anak, pa, ma, sakto na, kay wala naman si Papa, sakto na. Nibarogit siya, kagitrapuhan. Ang kalas dito, bakway may nagbantay. Iya gigitrapuhan ng iyang mata ka nagsiling, angtong. Way may nagbantay. Laliman kasi na. Amo nang pinakapait. Muna nga, madamo sa mga Kristohanon usahay, nga pagkamatay niya, nagbilin siya kaawayon. Kay nag-away na ang iyang pamilya, kundiin ilubong. Inga na. Nag-away na ang iyang pamilya, sino magserbisyo? Inga na. Amo nang pinakapait. Abi ninyo kon, hindi ni mga realidad. Realidad ni nga matabo. Kag natabo na ni. Amen? Mabito na nga baliko na kon, I really bless katong anak ni naman ng Minda, igsuon nila ni Brad Larry. Saway pa siya nabugtuan, nagbili na gyud siya daan. Nga nagsiling siya, magserbisyo sa akon, sila lang ni pastor. Natigayon gyud, kaya nagbili man siya nga daan sang buhi pa. Karon, as tuwing kulaban ay, kung dili ka na makabilin, kaliton ka lang. Nakuha ninyo? So, ang pinakamatahom sa Kristohanon, kung nagamit ka panahon sa buhi, hangtod sa patay ni mo nga lawas, gamiton kagyapon sa Ginoo. Pakpaka na to ng Ginoo. Amo to kay mama. Hindi perfect si mama, pero nakita na kon nga gigamit ay patay nga lawas. Itong mga tiyo na kon, hindi to naton masaka sa ilang balay. Kamu siling ka, pamati iyo kay mag-Bible study kami. Hindi pwede na. Mga time conscious na nga mga tao, ikaw ato bangon. Nga na. Ang giuna-una, paano na sila ma-divert ang ilang oras sa blessings. Pero, lantawang gihimo sa Diyos. Nga, halin pa sa buhi si mama, gigamit siya. Hangtod sa patay niya nga lawas, gigamit gyapon siya. Amo ni si Paul. Kag-according pa sa gitawag sa history, pila ka mga jail guard ang na-convert tungod kay Apostol Pablo. Amo ng statement niya sa Philippians, midaghan ang mga magtotoo tungod sa akon pagkabilanggo. Amen? Naman, tungod kay ang life niya na-attach diya kay Kristo Jesus. Amo na nga para siya, buhi man siya o patay. Ang importante sa iya, nga mapasidunggan si Jesus. Amen? Si George Moeller, may napulo siya ka best friend nga iyang gipangamuyuan. Ingon pa sa iya nga gitawag story. Sa pagmasakit na niya, na-convert ang 5. Kadayon, ang 5 na lang ang nahabilin. Sa namatay siya, diya mismo sa funeral service, na-convert ang 3. Ang 2 wala. Di na-convert ang 2, dito na human siya gilubog. Nga, gigamit siya sa Diyos.
Kagamo ni ang pakpakan na to ng Diyos. Kadayon, ingon pa diri sa ikatulong nga poems nga lantaw na ton. May the word offers comforts of living with material possessions, freedom, pleasures, and happiness. But Paul says, for me is to live Christ. Means His word, His life, His contentment, and enjoyment is Christ. Amen? Shadow katahom nga kabuhi. May the word offers comforts with immaterial possessions, freedom, amen, happiness. But for Apostle Paul, ang iya kalibutan, ang iya kabuhi, ang iya nga gitawag kalipay, ara kang Kristo Jesus. Amen. Inabang, like ang Thomas Aquinas, one of the church fathers kadayon, gigamit siya sa Dios sa daghan nga mga higayon, labi na sa mga books nga gisuwat niya. Gipadamgo sa Dios nga giingnan, Thomas, tungod sa imong gihimo, daghan nga mga tao ang nakabalik kanako sa pag-alagad. Giingnan sa Dios sa iyang damgo, pangayo sa mga butang nga imong ikalipay. Si Thomas nagingon, Lord, wala ko'y lain nga pangandoy o pangayoon. Ang akon pangayoon amo ni, let not thy presence depart from me. Siling pa niya, Lord, sa gihapon, ang akon pangayoon ang imong presensya. Amen. Kaya nga man, dira sa Dios ara ang contentment. Dira sa Dios ara ang kalipay. Dira sa Dios ara ang kinabuhi. Kag amo ni ang nasabtan ni Apostol Pablo. Ang kalibutan niya, amen. Pareha sa aton, ang kalibutan naton ara naman sa Dios. Ang aton enjoyment ara na sa Dios. Ang aton kalipay ara na sa activities, because ang kalipay naton ara kang Jesus. Pakpakan naton ng Ginoo. Amen. And then, ingon pa diri sa ikaapat, pag-state ni Paul, for to me, to live is Christ. This is what an extreme decisions. Amen? This is what an extreme decisions. Why? Ang kinatibukan niya nga kinabuhi, nakadecide siya nga ang kabuhi niya, spent niya kang Jesus. Amen? Ang kinatibukan siya, ang kinabuhi, gastuhon niya sa pag-alagad sa Diyos. Ang nahabilin siya ang kinabuhi, iya gamiton para sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. This is what an extreme decisions. And the Bible says, it is a life that promised persecutions. Wow! Amen? Ang pagsunod kang Kristo Jesus, ang gipromisa sini. It is a life that promises persecutions. Isiling pa sa Biblia, dumtan ka mo sa tanan nga tao tungod ka nako. Amen? The first statement ni Christ sa Matthew chapter 10 verse 22, ingon pa niya, ayaw ka mo, walang taon na ton, sa verse 22, walang taon na ton, unahan na ton ng verse 22, ingon pa dito, dumtan ka mo sa tanan, tungod ka nako. Amen? Sa panahon nga, kung mo decide ka na, nga si Jesus ang imong sundon kag alagaran, mahibulong ka, ang imo ginikanan nga ikaw ang pinakapaborito nga anak, pag-alagad nimo sa Dios, dumtan ka na. Ang imo silingan nga pirmi maghatod sa imo sudan kay bisprin ka mo. Pero sa diha nga nagsugod ka, nagtikang sa pag-alagad kang Kristo Jesus, yamiran ka na. Dumtan ka na. Amoning promisa sa mga tao nga nagsunod kang Kristo Jesus. Amen? It is a promise of persecutions. May bulong ka na lang, wala kay sala, pero dili ka natagdon.
Amen? Yamiran ka. Kaniadto, sangkuyog pa kamo. Kasayon kaayo hangyoon. Kasayon kaayo pamaraygan. Pero sa diha nga nagsugod ka na og sunod sa pag-alagad kang Kristo Jesus, mga pagyamid ang imo nga gitawag makita. Because this is what a biblical. So this is what an extreme decision. Kaya nga naman, ang pagsunod kang Kristo Jesus, yes, you will suffer persecutions, trials. Amen? Amo ni ang aton mga ma-encounter. Inabanggi state dito ni Christ sa verse 34. Kung lang taon naton sa Matthew chapter 10 gyapon, ingon pa niya, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala kun dili espada. Inoon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak ug ang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga amahan, ang mga anak nga babayi ug ang ilang inahan, ug ang umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing ilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingon nga panimalay. Amen? Let's say, for example lang, may mga pipila diri sa aton mga kaigsunan, let's say, nag-start sa pagkayang people, nagsugod sila pangalagad sa Dios. Ang number one nga ilang nga gitawag persecutor ang ilang mismo ginikanan. Muingon dayon ang ilang mga ginikanan, pagpili kinsa may imong pilion, ang imo pagkabunagin o kami. Kung mo siling ka, ang akon pagkabunagin, muingon dayon imo ginikanan, dad-ana ang imo mga anak didto na star sa simbahan. Ayaw na pag huna-huna nga may ginikanan pa nga nagpaabot. Amo na nga madaghan sa mga tao, yes, nga hindi nila mahimo ni. Siguruhon gyud nila ang gisulti sa ilang nga balatyagon. Amen? Abi nyo lang, as a living testimony, usa sa mga gitawag, best friend nako, brothers nako, nangin maestro namo sa gitawag sa Bible school, nangin doktor siya, pero sa diha nga na-convert siya, you know, just imagine, ang number one nga nagsalikway siya ang parents niya. Nga, ang statement ni David nagaingon, bisan isalikway pa ako sa akong amahan kag inahan, basta ang importante, dili ko pag isalikway sa Dios. Amen? Amo ni ang promisa kung magsunod ka sa Dios. Amen? It promised persecutions. Amen? Pero, kung magpadayon ka, mulahutay ka, ini nga mga tao nga nag-persecute, amo po ni nga mga tao katapusan ang magpalangga sa imo. Amen? Pakpakan na ito na. This is what an extreme decisions. Amen? Amo na nga si Paul, nag-ingon siya, labi na dito sa statement niya kang Timoteo. Ang tanan nga nagtingwa pag kinabuhi nga Dios nun, diha kang Kristo Jesus, lutuson gayon. Amen? Inay mo katapad, lutuson ka gayon. Muna nga dili kalikayan, kon nandrabaho ka, diin ka man nandrabaho, something sa poultry man, sa figure man, or something na manday ka man, or something sa panagatan man, hindi gid kalikayan nga may mga tao nga magluto sa imo. Lutoson ka gayon. Wala ka nila gilutos tungod kay may mga kapaltahan ang imong hitsura. Gilutos ka tungod kay Kristo Jesus. Why iban nga reasons? Amo ni ang hinungdan nga nung gilutos ka. So, dili kalikayan. Amen? Amo gani na nga, may mga Kristohanon, aron nga dili lutuson, iya na lang taguon ang iyang pagkakristohanon. Iya na lang hipusan ang iyang pagkakristohanon. Sa trabahoan, kung nakita niya ang iyang mga kaupod nga nagubog-hubog, magubog-hubog na lang siya para dili mailhan nga Kristohanon. Kay muingon na lang siya pagkagabi, mga ilang ko pasaylo sa Diyos. Dili kaagwan pa. This is what an extreme decision. Amen? And then, the fourth thing, kung lang taon na ton,
Number 5, ingon pa diri. Paul was not ashamed to confess publicly where he lived. These confessions give the highest assurance and encouragement of the kingdom of the believers. Kung wala ni nga verse, why po ta iwali ka? Kung why ni nga verse, why kaligon kag kadasig sa Kristohan? Amen? Amo na nga baliko na ton. This is what universal language. It is because kung lang tao na ton ang number 5, ingon pa dito sa number 4, kung baliko na ton dito ang number 4, ingon pa dito this is what an extreme decisions. Amen? So meaning si Paul, ang iya nga kabuhi, iya na desisyonan nga ang iya nahabilin nga kabuhi, gastuhon niya sa Diyos. Amo na nga ini nga statement sa 5, kung lang taon na ton, ingon pa dito sa ikalima nga points, it is what Paul was not ashamed to confess publicly. Amen? Where he lived for. This confessions is talking about a highest assurance and encouragement of the kingdom of the believers. In ang state ni Paul, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen? Ingon pa niya sa Romans, if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. So brothers and sisters, why is it that dying with Jesus is gaining? It is because both of them, living and dying, puros ni tanan para sa Diyos. Nabuhi ka para sa Diyos o namatay po ka alang sa Ginoo. Because ang Biblia kung lang taon na ton, sa state diri sa 2 Corinthians sa chapter 5 in verse 8, it is talking about dying physical, it is an absence of the physical, but presence in the Lord. So baliko na kon, ang tuod nga Victoria, wala na diha sa lungon. Ang tuod nga Victoria, now, she is present in the presence of the Lord. Amen. Si Socrates, sa diha nga gihukman siya nga patyon paagi sa paghinom sa hilo. Nagatubang sa iya ang mga estudyante nga mga philosophers like sila si Aristotle, sila si Plato. Kadayon, ingon pa ni Socrates, isuwat ninyo ang akon isulti. While nga mag-inom ko sa hilo kay grabe nga mga philosophers, bisan hantod sa katapusan sa kabuhi ni Socrates, ila giritten ano ang mahitabo sa tao kung siya mamatay. Sa diha nga nag-inom na si Socrates, mingon dayon si Socrates, ang kabanhod ako na nabatyagan sa akon lapalapa. Ingon niya. Ingon dayon ni Socrates, mao diay ni ang tao kon mamatay na siya. Ang iyang kabanhod magsugod sa lapalapa. Gisuwat pod sa iyang mga estudyante. Ingan. Kagwal nag-observe sila ni Aristotle, misulti dayon si Socrates. Karon ako na nabatyagan nga ang kabanhod aniya na sa akong hawak. Iya dayong giingnan ang iyang mga estudyante, hinumdumi kuno ninyo kung may mga tao nga nakapasubo. Kadayon akon sila nautangan. Sila nga mga estudyante, no. Si Socrates nagingon, tun-in ninyo bahin sa immortality na kabuhi. Because although we are a philosophers, but still, ang wala naton matun-an ang pagka-immortal sa tao. Siling dayon si Socrates. Kay sadto nga time, kung nag-abot lang si Socrates kag si Kristo Jesus, posible nga matudluan siya about sa immortality sa tao. Siling dayon si Socrates, but I know nga may ari sa aton nga dili gyud mamatay.
Siling pa niya, mamatay, ang akon lawas, pero ang tuod nga Socrates, dili mamatay. Kag mao tong gilista nila ni Aristotle. And this is what the same in reality sa ratings ni Paul. Kag parehas ni sa kay mama. Amen. Ang tuod nga Victoria, wala na diha sa lungon, adto na sa langit. Because right now, he is absent in the physical, but she is what presence in the Lord. Amen. Amo nang usa sa butang nga aton pasalamatan. Kaya nga man, malambot ni sa aton. Posible nga sa kabuhi naton nga mga Kristohanon, hindi ka makasulti karon kay nga harap pa kamo sa kalig-on kag sa kalagsik sa lawas. Pero may panahon gyud nga kini nga statement ni Paul masulti pud nimo ni. Amen. May panahon gyud nga masulti nimo ni. Siguro gisulti ni mama. Because this is what a universal language to those who believe and serve Jesus Christ. For to me, to live is Christ and to die is gain. Amen. Meaning, ang Biblia nagambal, na-experiensyahan na ni mama ang experiensyahan sa mga tao nga naguna. Because death is a passing through eternity. Amen? It is a passing through eternity. Amo ni siya ang puwertahan. Amen? Agod nga makasulod ka sa eternidad. Agod nga mangin presente ka diha sa Diyos. Kay, walang tao na to ng Biblia, labi na dito sa gitawag sa Job sa chapter 18 in verse 14. Ang kamatayon, gitawag kini as terror of the night, or what we call as king of terror. According pa sa mga pagtuon, sa usa ka gatos ka tawo nga namatay, sa usa ka gatos ka tawo nga namatay, mas maayo na lang nga may namatay nga napulo o 15 nga diha sa adlaw. Kalabanan gyud sa record namatay ara sa gabi. Una, si Manang Pas namatay gabi. Dayon, imo makita, si Judel namatay, ngit-ngit ma. Although pakadto sa kadlawon, pero ngit-ngit pa. Si Mama Ingkar namatay po siya gabi. Inga na. Sulugma na nga may namatay sa adlaw, either may ara 15 o napulo, pero majority almost ara gyud sa gabi. Ka naka-observe ka mo. Ang nakita na kon nga namatay sang adlaw, katulang sinunggigi. Kaya dira man po siya namatay sa balay. Nga na. So, nga naman, because this Bible says it is called terror of the night. Amo nang gi-state dito sa Psalms 91. Gitawag kining destructions of the night. Lantawa tong namatay katong nanawom. Nanawom siya gabi. Di ba? Nalunod sila ni Brad Boy gabi. It is talking about as the distractions of the night. Amo gani na nga panahon sa gabi nga magdevosyonal ta kay nga hindi makumpiyansahan ang kabuhi. Ang kasagaran nga gibangungot ara sa gabi. Di ba? Because that is what distractions of the night. So kinahanglan hindi gid magkumpiyansa ang Kristohanon. Mga muyo siya. Amen. Kadayon, ang Jeremiah sa chapter 9 in verse 21, ang kamatayon
iya subon ang malipayon nga panimalay. Amen. Butangan niya og kasakitan ang masinadyahon nga panimalay. Because that, imo makita, it is talking about has no respecter of persons, and then that they are what talking about kung lang taon na ton ang Jeremiah 9:21. It is the devourer of enjoyment. Ingon pa dire, ang kamatayon nakasulod sa aton kabalayan. Og mga palasyo agi sa aton mga bintana. Amen. Kagdayon pagsulod sini ang panimalay nga masinadyahon kalit lang iya pasubon. Kalit lang nga iyang hatagan sa kasakitan. Amen. Daghan ang mga gisulti ang Bible about sa kamatayon. Daghan siya. Kadayon, siguro wala lang nato na diskubrihan, pero daghan nga mga verse, ang mga sekreto nga mga verse about sa kamatayon, na ikaw mismo ma-enlighten ka sa sini nga mga verse. Amen. Because death has no respecter of persons. Amen. Mapobre ka man, madato ka man, or something, niwang tambo ka man, on sa man ang imo professions. Amen. Tungod kay, ang aton balay may bintana. Sino dire balay nga walay bintana? Amen. Dira mo sulod ang kamatayon, kadayon dira siya mugawa sa aton pertahan. Amo tong gi-state ni Gingging. May usa ka dato nga nagpatrabaho sa iyang balay. Iya gipa-dedicate sa pastor, siling sa pastor. How blessed nga may balay ka nga ingani kanindot kadako. Pero sad to say, brothers, nga ang imong balay dunay pertahan. Murag naimpito sa pastor, kagdayon siling siya, binuang man na pastor. Walay balay nga walay pertahan. Ingon sa pastor, tinuod na, tanan balay may pertahan. May agianan gani ang bitin, kita pa nga tao. Ingan na. Pero siling pa niya, ini nga pertahan, sad to say, dili sa tanan panahon, nga mabika pa nimo ang imong duwa ka tiil sa pagtikang. May panahon gyud nga mugawas ka nga mutuyod na ang imong tiil. Dira pa niya nasabtan. Musulod ang kamatayon sa bintana, mugawas sa pertahan. Because that is death. Amen. And then the Bible says, insakto ang gisulti ni Jeremiah. Pakpaka na to ng Ginoo. Magabarog ka tanan diya sa tiilan sa Diyos. Amen. Amin nyo lang, ang kamatayon, this is what considered as a change of state. Amen. Why? Amo na ning panahon nga mukambyo na ang imo nga gitawag estado sa kabuhi, because this is now a state of eternity. Ingon pa sa Job 14 verse 14, if a man dies, shall he live again? All the days of my hard service, I will wait, siling pa niya, till my change comes. So that is a change of step. Why? Because the Bible says, panahon sa pagkabanhaw, linga ang imo tapat. Ilisan sa Dios ang imo madunot nga lawas
sa dili madinulunton. Amen. So it is a change of state. Amen. Meaning, pang-ilisan ni sa Dios. Amen. Amo na nga, dito sa eternity, walay tiguwang dito. Karon may sunset pa ta dire, pero dito sa eternidad, way na sunset. Amen. That is a change of state. Wala na'y balatian dito. Amen. Wala na'y mga pag-antos, paghago. Wala na'y masiling naton mga problema. Parte sa aton kanon, nga muingon ka asa man ta mukuha. Di ba? That is a change of state. Amen? Kag daghan nga mga butang ang ikambyo sa aton sa Diyos. Amo na nga ang aton naong imo makita posible nga manginlahi na nga naong. Why dito itom nga panit? Why itom nga panit? Amen? It is already changed because we change from glory to glory. Sabi mo lang, daghan ang mga mystery about sa date. Amo na nga si Paul sa conclusion nga nakasulti siya og ang kamatayon nagahatag kanako sa dako nga kadaugan. Kaya nga, because the Bible says it is what a change of state. Amen. Kag ang Biblia mismo nagambal katong gisulti na kon sang Friday date. It is not a punishment but a divine preservations for those who believe. Amen. Ang mga tao nga nagtuo sa Dios, ang kamatayon nila hindi ni kay bunga sa punishment. Kaya nga man, may nagbayad na sa ila. Amen? May nagbayad na. Tungod kay, ang kamatayon na ton, may tatlo ni ka truths about sa kamatayon. First, ang kamatayon is appointment. Second, ang kamatayon it is subject to decay. Ano ning word subject to decay? Masugot ka kag sa dili. Hindi yun nimo pwede ma-preserve ang imong lawas. Kaya nga man, pakadto kag yun sa pagkamadinulunton. Amo nang word nga subject to decay. Bisan, ano pa nga exercise ang imong himuon. Bisan, grabe ka ka-istrikto sa pagkaon, vitamins or something, mga food supplement. Why ka mamahimo? Because this body is subject to decay. Amen. Amo nang ikaduwa nga truths about sa kamatayon. And then the third, ang kamatayon, bayad ni sa sala. Amen. Tungod kay ang tanan nagpakasala. Natural, mamatay siya kay nga amo nang bayad. Amen. Pero alang sa nagtuo kang Kristo Jesus, hindi na siya amo ang magbayad sini. Ngaman, nakabayad na siya. Sino nagbayad? Sa mga mensaheng imo gihatag sa amon. Madamo nga salamat nga imo kami gipasulti. Damo nga salamat, Lord. Sa mga encouragement, sa comforts, kaglabaw sa tanan, sa mga pulong. Away na kawansa, that lay between us. How high the mountains I could not fly. In this creation, I
way into the night. Into the darkness, your loving kindness, through the shadows of my soul. The work is finished, it's needed. Jesus Christ, my living hope. We could imagine so great a mercy. What heart could bear such boundless grace? The God of ages stepped out from glory to make us see and realize the precious broken, the King of Kings, the angels sing your praise forever. Jesus Christ, my living God. Hallelujah, yes, my God will set me free. Hallelujah, when my stars is clear on me, you are coming every day. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living aton gunita na aton katapat sa wala kang ang kasulatan nagiingon Romans 11:10. Tanan nga nagtuo sa Dios dili gayud magmahay. Ang 1 Thessalonians 4:13-14
Kay dili kita sama sa mga tao nga walay paglaom. Kundili, doon na kita'y dako nga paglaom nga gigunitan nga mao si Kristo Jesus. Because Jesus is our living hope. Inigbalik ni Kristo Jesus. Iya banahon ang tanan nga nangamatay nga nagtuo kaniya og dadon niya. Amen. That is a living hope. Buhi nga paglaom nga naa kang Kristo Jesus. So nagpasabot kita nga mga Kristohanon, lahi ta sa mga tao nga way nag-alaka. Ano man nga kasakitan, problema, circumstansya, trials nga maglambot sa aton, may buhi nga paglaom nga hara sa imo kasing-kasing. Kag ining buhi nga paglaom, dili kini mapakyas kay ang Dios naton buhi nga Dios. Magapangamuyo tatanan diya sa Ginoo kadayon pagkahuman sin ihatag ko kang gingging at pagpasalamat. Magadungan tatanan sa pagpangamuyo.